Paano mo nga ba masusukat ang pagiging isang Filipino? Dahil marami na kami nababasang feedback tungkol sa film na ito, instead of traditional way of writing a reaction paper, we will be doing it through a vlog. Magbibigay kami ng reaction and opinion tungkol sa pelikula na pinamagatang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? For me, my expectations is kung ano nga ba yung society natin noon and versus sa ngayon. para sa akin naman ang expectation ko sa film na yun siguro maninibago ako dahil hindi naman ako sa buhay na nabuhay sa taon na yun. 45 minutes daw siguro kung ano yung mga nangyari noon na pwede natin i-apply sa life natin ngayon. Siguro sa akin, papakita dito yung mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Yung akin naman, sana mas madami akong ma-realize as a Filipino. Yung sa akin naman, curious ako kung ano kaya yung pamumuhay noon sa pamumuhay natin ngayon. Para sa akin, ang expectation ko sa movie is yung marami tayong lesson na pwedeng makakuha sa film. Para, yun nga, kagaya na sinabi ng Kat ni Kat na para ma-apply din natin yun sa buhay natin ngayon or sa mismong sarili ko. Bahay kubo na itinuring tahanan ni Nicolas ay nasunog bunga ng kanyang kapabayaan. Sa pilitang lisa ng bukid upang maghanap ng pamantasang kublihan, nakatagpo siya ng isang paring tatago sa isang langkay ng mga magnanakaw. Nakuha nila ang pagkilala sa isa't isa at nakiusap ang pare kay Nicolas na arugaan ang kanyang anak na sa labas na si Bindoy sa Maynila. Sa kanilang daan patungo sa lungsod, nakatagpo si Nicolas at ang bata ng isang pangkat ng tanghalang panlakbay. Umibig si Nicolas sa punong tauhan na si Dingding. Subalit, hindi siya binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang pag-ibig. Gayon din ang nararapat niyang tumuloy sa lungsod para sa kasamang bata at kinailangang kumilos ng patungo ang pangkat. Kasama ang bata sa hila, nakarating si Nicolas sa Maynila sa pamamagitan ng bangka. Pinanutnubayan ni Lim, isang Tsinong mangangalakal na nakatagpo niya sa lakbay. Siya sa lungsod, naligaw si Nicolas pagkatapos ng paghahatid ng bata sa patutunguhan. Hanggang nakatagpo niya muli si Dingding, nakasal na sa isang mistisong Kastila na si Don Tibor. Ang isa pang kasawian ay nangyari kay Nicolas nang nagkamaling akalain ng mga sundalong Kastila na siya ay tulisan. Siya ay ikinarsel ngunit tumakas na may tulong kapwa bilanggo na isang mag-iinog bagot hinatulan siya ng parusang bitay. Samantala, ang Maynila ay nasa gitna ng kasigutgutan dahil sa pagdating ng mga Amerikano. Bumagsak ang pamahalaang Kastila at nagpasya si Nicolas na makita si Dingding para sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng isang maigsing tagpo sa babae, umalis si Nicolas sa paghahangad ng kanyang kinabukasan at ng kanyang kakilanlan bilang isang Pilipino. So umpisa pa lang ng film, pinakita na yung way of funeral nila eh. Sa dati kasi, binibitbit lang, tapos nakabalot sa piece of cloth. While sa panahon natin ngayon, meron siyang kabaong. Then, isinasakay na siya sa sasakyan, papunta dun sa nicho nila. Sa terms of education naman before, yung mga babae, sinasabi nila na hindi na nila kailangan mag-aral kasi nga sa bahay lang naman daw sila, hindi naman daw kailangan ng education para asikasuhin yung pamilya nila sa bahay, ganon. So, dati kasi, ang mga namumuno sa tahanan is mga lalaki lang. So, parang walang karapatan yung mga babae na mag-aral.
kung noon, mas mababa pa yung tingin sa mga Chinese kaysa sa mga Indio. Mababa ang pagkakilanlan. Kasi sa video makikita naman natin na si Kulas madaming namit na tao. Marami siyang iba't ibang namit, mga gwardiya sibil, mga pare, tsaka mga iba-ibang tao, iba't ibang lahi. Then lahat yun tingin niya as a Pilipino. So hindi niya ma-identify kung ano ba talaga lahi ng tao yun. Kasi lahat ng makasalamuhan niya sa bansa, iniisip niya Pilipino. Ni ultimo nga siya eh. Hindi niya alam kung anong tunay niyang identity. Hindi niya alam kung Pilipino ba talaga siya or kung anong lahi meron siya. Based on my understanding, ang nakita kong key theme doon, one of the many naman, is yung pagiging nationalism and patriotism noon. Nationalism kasi, as we seen doon sa mga last part ng video is, nagkaroon ng gera kasi it was set pala during the end of the Spanish colonization and papasok na ang American colonization. And makikita na natin na nag-revolution na. And yun ay isa sa mga nagpapakita ng love for country. Patriotism kasi si Lim, pinakita niya na kahit isa siyang Chinese is, pinakita niya na sa kanyang puso isa siyang Pilipino. Isa din sa mga naging team dun sa pelikula na yon is yung pagpapakita ng struggles ng mga Pilipino para sa kalayaan nila or sa freedom nila. Since 'di ba 333 years na sinakop ng Spanish colonial yung Pilipinas, and then right after that sinakop naman tayo nung American colonial. Ayan, isa rin sa key themes ng ganito kami noon, paano kayo ngayon, is yung love and friendship. Una, yung love for Diding, since nang may love siya, si Kulas kay Diding, and yung friendship ni Kulas and ni Lim, since kahit magkaiba sila ng lahi, is naging matatag pa rin yung relasyon nila sa isa't isa. Gaya ng sabi ni Fiona kanina, which is na-impluwensyahan nga tayo ng mga Spaniards na maging patriarchal country na kung saan sa isang family is lalaki lang ang dapat mamuno. One of the character development na napansin namin sa film is si Kulas, as usual, kasi nga siya ang main character sa film na to. Nakita namin sa unang bahagi ng pelikula is pinakita na isa siyang inosenteng bata. No? Parang siyang walang muwang sa mundo sa kung ano man nangyayari dahil siya ay nakatira sa probinsya. Fast forward, nung naglaon, tatagpuan na lang niya ang kanyang sarili na isa na siyang tagapagmana ng yaman ng isang padre. No? At doon niya rin nakita ang kanyang sarili na bigla namumulat na ang kanyang mata at kaisipan na ganito pala ang mundo sa Maynila, na ganito pala kagulo. Dahil simula nung nagkaroon siya ng yaman at pera, nagsimula na rin gumulo yung kanyang buhay. No? Napagbintangan siya, nabugbog siya, at kung ano-ano pang pangyayari sa kanyang buhay. Naglaon, ito na yung kanyang development, kung tawagin. No? Pinapili siya ng kanyang nobya o ng kanyang kasintahan kung siya ba ay sasama sa kanya o siya ay may iwan. At dahil dito na nga, ito na nga sinasabi kong development niya, is mas pinili niya o mas matimbang yung kanyang pagmamahal sa kanyang bayan kaysa sa pagmamahal niya kay Diding o kanyang sariling kasayahan. Makikita naman natin sa simula pala ng video kung paano manlinlang si Padre Hill. Makikita rin natin yung growth niya about sa movie na yon. Nung simula pa lang, nilinlang niya agad si Kulas nun dahil nagkunyari siyang isang normal na tao lang din. Nung nalaman niya si Kulas ay hindi pala isang bandits or kawal, ito ay nagbihis ulit ng pangpare dahil alam naman natin na yung mga pare mataas yung katungkulan nung panahon na yun. Tapos nung dumating sila, ginamit niya yung karwahe or yung kabayo ni Kulas, nakadating na sila sa Maynila. Pagdating doon, binaliktad niya naman ngayon si Kulas. Sinabi niya sa mga bantay na ito ay minaltrato siya, binugbog at dinala sa bundok. Ang nangyari ngayon kay Kulas, siya ay tinorture at binugbog hanggang sa ma-realize naman nito ni Padre Hill na okay, mabait naman si Kulas. At ito ay nanghingi ng tulo at ng request sa kanya. At nung natupad naman yun ni Kulas, ito ay binigyan niya ng biyaya. Nung napanood ko yung film or yung pelikula na yon,
na-feel ko na na parang nandun ako doon sa palabas na yon. And yung sa color naman nung pelikula, medyo may pagka-dark vibe siya. Pero kapag may lightning naman, parang na-emphasize yung color nung mga damit nila. And then yung sa kasuotan, ayun, more on traditional clothing sila, yung nakabarot saya. Love and friendship na sa panahon ngayon, which is hindi pa naman talaga nawawala yung mga ginagawa nating pagtulong na walang hinihintay na kapalit. For example, noon sa kwento ni Nicolas na tinulungan niya si Padre Hill na hindi naman niya ina-expect na tutulungan din siya. Pero kahit gano'n yung naging trato sa kanya ni Padre Hill is tinulungan niya pa rin. Then sa kasalukuyan ngayon, which is the previous kwento na yung matanda na ginilitan ng laig na asawa niya na biglang tumulong yung nurse na hindi siya nagdadalawang isip na tulungan siya. Pinaglalaban yung karapatan. So noon, pinaglalaban nila yung karapatan nila sa pamamagitan ng revolusyon. Kung saan nakikita natin dun sa video na pinanood natin is yung mga rally na hanggang sa ngayon, sa modern society natin, nandun pa rin yung mga rally, mga pag-aaway, pero lahat ng tao may karapatan. May karapatang bumoto, may karapatang magbigay ng opinion. Sa poor justice system naman natin, sa pinakita sa film, si Colas, pinagbintangan ni Padre Hill na minaltrato daw siya and binugbog. Dun sa film, pinakita na hinuli si Colas tapos nilatigo yung likod. Then sa case naman natin sa modern, may isang matanda na nakita or nahuli na kumukuha ng mangga. Tapos hindi na siya diniretso sa mga right process before ikulong. Ang ginawa kagad sa kanya is diniretso kaagad siya sa kulungan. So doon pa lang sa dalawang scenario na yon, sa film and sa life natin ngayon, may kita na natin kung gaano ka-unfair yung justice system dito sa bansa natin. Simula noon hanggang ngayon, marirelate naman natin yung nangyayari. For example na lang sa love. Ang pagmamahal ni Diding kay Kulas. So, alam naman natin lahat kung anong nangyari doon sa love triangle nila. Kay Tibor, kay Didi, at kay Kulas. So, si Kulas ang naging dahilan kung bakit nakilala ito si Diding, kung bakit mas napush siya sa talent. At ito namang si Tibor, yung nag-push lang or parang naging tulay lang para maabot ito ni Diding. So, ang ginawa naman ito ni Diding ay mas pinili si Tibor. Bakit? Kasi mas marami siyang benefit, mas madami siyang connection, mas mapupush niya yung pangarap niya. And ang ginawa niya lang doon kay Kulas na tunay na nagmamahal sa kanya, i-disregard niya or iniwan niya hanggang sa dumating sa point na ma-realize ni Diding na meron palang asawa ito si Tibor at kabit lang siya. Tsaka niya ngayon, binalikan ito si Kulas. So, alam niyo yun, nagkakaroon ng second option. Simula noon hanggang ngayon, nangyayari yun. Marirelate ko naman yung personal connection dun, no? Sa nangyari kay Didi, kay Kulas at kay Tibor, sa akin. So, yung nangyari nung dati sa loved ones ko na binigay ko yung buo, lahat-lahat na katulad ng ginawa ni Kulas, pero ang ginawa lang sa akin ng Didi nung buhay ko ay iniwan ako, bumalik, pinagpalit ako sa isa, then after that, nagbabalak pa rin siya bumalik sa akin, hindi siya nasatisfy sa isa. Personal connection, nung pinanood ko yung film na yun, lalo na nung ending part, is natouch ako sa ginawa ni Nicolas na mas pinili niya yung love for country niya. Mas pinili niyang sumama sa revolution kasama ang kanyang mga kapwa Pilipino. And narelate ko siya dahil nung huling botohan is kasama ako sa isa sa mga 31 million na tumindig. At doon ako, mas lalo ko na-appreciate yung kanyang pagtindig noon. Na-appreciate ko doon yung pagiging matulungin ni Nicolas at ni Lim na walang hininging kapalit. At hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin naman siya. And halimbawa na lang doon yung pagbibigay mo ng pagkain at ng pera sa mga taong nangangailangan. Another culture na hanggang ngayon nag-i-exist pa rin, lalo na sa ating mga Pilipino, is yung hindi paglimot or pagtanaw ng utang na loob.
Kasi, di ba doon sa film, right after, yumaman ni Nicolas, binisita niya yung friend niya na si Lim. So, doon pa lang, pinapakita na doon na tumatanaw siya ng utang na loob since tinulungan din siya ni Lim. Sa generation natin ngayon, mas swerte tayo. Since dun sa film, hindi, yung mga kababaihan, hindi nila naranasan makapag-aral. While tayo, nandun na yung freedom natin na makamit yung goal natin, lalo na makapag-aral. Tingnan mo sa poverty hanggang ngayon, same pa rin siya. Yun nga lang, mas naging mahirap pa siya lalo na yung dahil na sa pagtaas ng bilihin. For personal gains, as of now naman, meron pa din mga tao na gumagamit ng ibang tao para sa sarili nilang kapakanan. Swerte pala natin, no? Sobra. Imagine nyo, hindi ko makayanin yung naranasan ni Nicolas noon na torture siya, natatapi ko siya sa likod, tapos yung pinagdaanan niya pang pagiging heartbroken kay Bibi. Kailangan niya mamili between love for country tsaka sa jowa niya. Kung ako yun, mas nagiging mas fragile pa. Kasi ang dami mga possible trauma na pwedeng mangyayari sa akin sa buhay ko. Sa ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga pangyayari na mapapahalagahan natin sa kasalukuyan. Oo, at saka, alam nyo, hanggang ngayon pala, nag-i-exist pa din yung ganung ginagawa ng babae. Yung gumagamit sila ng someone para sa personal. Totoo. Oo, kaya nga. And that's it for today's video analysis about ganito kami noon, paano kayo ngayon, directed by Eddie Romero. Please guys, don't forget, like, share, and subscribe. And pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video namin. Bago kami umalis, magbibigay kami sa inyo ng isang katanungan na magmumula sa inyong kaisipan. Ikaw ba? Nahanap mo na ba ang totoong kahulugan ng isang pagiging tunay na Pilipino?